Good morning! Welcome to Compassion Office. Tingnan po natin ngayon kung ano po nangyayari kapag nagpapadala po kayo ng letter sa amin at saka mga new case study. Tara po! Ito po si Ate Sally. Siya po ang tumatanggap ng mga letters nyo at saka mga case study nyo. Good morning, Ate Sally! Morning! Hello po. Ate Sally, ano nangyayari pag pinapadala dito yung mga letters at saka mga case study? Bali, lahat na ng letters, nililisip ko yun, then ini-encode ko po isa-isa. Then, pina-forward ko po sila sa taas. Like case study. Ito po yung non-letter. Final letter. Forwarded po ito sa PCE sa third floor. Sige po, ipadala nyo lang po ang lahat ng inyong mga letters. Thank you! Okay, kasalukuyan pong nasa third floor na po tayo at papunta na po tayo sa Program Communications Department. Yan po, papunta na tayo. Uy, good morning, Kuya Mark. Good morning, Kuya. Kumusta po? Welcome po sa PCD. Ipakilala ko po kayo sa letters team. Kami po yung nagpa-process ng mga sulat ng mga bata para maipadala namin sa sponsor ng maayos. Ako po yung nagpa-process ng mga letters sa Luzon. Ako po yung pwesto ko. Dito naman po si Ate Lilia sa Mindanao. Saka sa Visayas po ay si Kuya Ord. Itong makikita nyo ngayon ay ang e-case team. Sila yung nag-a-update sa mga information sa mga bata. Ayan. Tapos, dito naman po sa gawing kanan, ayan si Ate May, ang aming supervisor. Tapos, ang nagpa-process naman po ng mga letters from the sponsors ay si Ate Daisy. Ayan. Ngayon po ay titignan natin yung process namin ng letters from receiving hanggang sa makarating sa sponsor. Hello again, andito tayo sa cabinet namin. Ito yung pinaglalagyan ng mga letters na na-receive namin from receptionist. Unang step namin, kumukuha kami ng mga letters, naka-arrange to by date. So, kuha kami ng letters na ipaprocess namin. Tapos, i-receive namin ito sa database namin para magkaroon ng record. Receive namin sa database para magkaroon siya ng record na meron kami na-receive na letter from the child. Pagkatapos doon, ipaprocess namin siya by checking the letters based on the standards ng letter writing. At meron kayong list nun, mga standards. Pagkatapos nun ay i-scan lang namin siya kasi kailangan namin ma-process lahat based sa date. Kapag nahuli yung letter kasi hindi siya nagiging okay para sa sponsor. So, pagkatapos namin siyang ma-scan, ma-browse, i-scan namin siya sa barcode para ipadala naman sa sponsor. Meron kaming schedule ng lahat ng yan sa pag-scan papunta sa sponsor. Nagpa-process po kami ng letters almost 500 and more a day. So, medyo mabigat. Kaya hindi po namin kayang mabasa lahat isa-isa. So, nag-check lang kami ng mabilisan. Yan, pag may nakalusot, medyo problema po yun sa sponsor and channel. So, yun, sana magkatulungan tayo. Namin galing sa cabinet, i-receive namin sa system, sa database, para magkaroon ng record yung letter ng bata. Pagkatapos namin ma-receive by date, ilalagay namin sa docket. Naka-arrange din po siya by date. Ilalagay namin dito para nalaman namin kung na-receive na namin yung mga letters. Pagkatapos po dyan, dito na siya. Pag naka-receive na kami ng marami, saka po kami magpa-process. Kuha kami ng mga letters dito na na-receive. Pagkatapos ay babasahin namin ng mabilisan dahil kailangan namin magbasa ng
500 piraso ng letter pataas para makahabol po kami sa schedule date. Pagkatapos po nun, nabasa na namin lahat. Igugrupo po namin yan base sa partner countries. Pagkatapos pong nagrupo ng partner countries, i-scan po namin sa barcode. Meron po kaming schedule kung kailan kami nag-i-scan. Para naman po ito sa pagpapadala na sa mga sponsor. Minsan po, sa pagpaprocess namin ng letters, may mga hindi nakakasunod sa standards. Pero pagka dumating po yung pagkakataon na gano'n, hinihiwalay po namin yung mga sulat na hindi nakasunod sa standards. Halimbawa po ay mali yung sponsor name base sa barcode. Pagka ganun po ang nangyari, pag naihiwalay na po namin siya, ipapadala po namin yung maling sulat pabalik sa project, sa partner churches, para po mabigyan kami ng bagong sulat ng bata na sumunod na siya sa standard. Yun. At pagkatapos po ay hihintayin namin yung sulat na yun na makabalik at ipaprocess na naman po namin sa normal na processing kung sumunod na siya sa standard. Namin nilalagay yung mga letters para ma-categorize for partner countries. Kagaya nito, ito po lahat ay sa US letters kasi karamihan ng mga sponsor natin ay nasa US. So mas marami yung mga letters nila. Dito naman po yung iba pang mga partner countries natin. Yan. Kuya Mark, ang dami nyo palang pinaprocess per month. Actually, per week yan. Weekly po kami nagpapadala ng mga letters from the child papunta sa ating mga sponsors. Ito po ang mga letters na pinapadala nyo per month. Ayan, tingnan lang natin yung volume ng letters na pinaprocess ng PCD. Ayan. Yung iba po, na mail na. Iba sa kasalukuyang iba naman, nalagay na doon sa cabinet. Ate Daisy, ano po yung pinaprocess nyo? Ito naman yung mga sponsor letters. Mga- Sa sponsor, papunta sa project. Mga sponsor letters. Marami rin po bang dumadating na sponsor letters per month? Ngayon, na-process ko na, malapit na ako mag 9,000. 9,000? Sa buong Philippines yun? Oo, papadala sa buong. Ang dami na. So, yan. So, yung iba, nailagay ko na doon sa mailing. Yung mailing room, nakita na po natin yun kanina yung mailing room. So, tingnan nyo mga caseworkers. Mas madami silang pinaprocess na letter sa inyo. Tapos ito rin yung nagre-receive din ako. June na kasi bukas. So, yung iba, nagpadala na sila. Maaga sila nagpadala. Pa-process ko din yan. Bukas. Kaya mas maganda kung on time pala sila magpadala sa atin, Ate Daisy, no? Pag on time, kasi ang mailing natin, papunta sa GMC ay tuwing Monday. So kung nakapadala sila ng maaga, may sasabay natin agad padala sa GMC. Oh. Sige, thank you, Ate Daisy. Yes, so